Yung mga anak-anak ng mga magsasaka, hindi nasusunod sa yapak ng kanilang magulang. Yes. Pagkat nakita nila walang nangyayari at lalong naghihirap yung ating magsasaka sa ating bansa. Yan ang nangyayari sa ngayon. 60 years old na ang average age ng ating magsasaka. Kung talagang walang ma-encourage, abay, napakalaki ng ating problema. Lalo na ngayon na ang Vietnam, Thailand parang ayaw na mag-export ng bigas. Yes. Ang India ay ayaw na rin mag-export ng wheat. Paano yan kung wala tayong production? Gutom ang Pilipino pag nagkataon. 20 years na nakikita ko na simula na magkaroon ng WTO, ng General Agreement on Tariff and Trade, ay nagkaroon ng open market at ang Pilipinas ay nagkaroon ng kakumpetensya ng mga ini-import na produktong agrikultura nagkaaling sa mga bansa na napakalaki ng subsidiya. Tayo wala naman. Tamaan ka ng bagyo, bahala ka sa buhay mo. Tamaan ka ng peste, bahala ka sa buhay mo. So, talagang yung ang magiging resulta niyan, mawawala ng gana ang ating mga kababayan sa pagpasok sa farming. Alam mo, may ilang sektor na masasabi kong pwede nang makipag-compete. Kulang nga lang sa subsidy. Yung manok, yung broiler, may isa pa tayong supply. Ang itlog, may isa pa tayong supply. Ginugulo lang nitong mga namumuno wala siyang pakialam kahit na malugi ng malugi. Dapat pag naraman mo na ang iyong sektor ay nalulugi ng malaki, kagad aksyonan mo dahil yan ang magiging problema mo susunod na taon. Hindi. Walang pakialam. 14 months na kaming nalulugi. Hindi pa rin umaaksyon ang nasa agrikultura. Yung ASF, parang gusto mag-import na mag-import. Ang drum kung saan ay punuin ng importation para magsapat na supply ng karneng baboy. Pero butas naman yung drum dahil ang ASF patuloy na pabalik-balik sa ating bansa. So, dapat yung munang problema inaayos. At ako'y naniniwala may pag-asa ang ating bansa, ang agrikultura, at may pag-asang bumaba ang presyo ng pagkain. Kaya napaka-importante ng pundong malaki. Kayang gawin yan Yung ma-modernize ang ating method ng farming, yung may research, may mga post-harvest facilities, lahat kayang gawin yan Pero kung kulang at ang pondo mo nilalagay mo sa pagbili ng barkong pangdigma, eroplano, hindi ko naman sinabing hindi natin kailangan yon. Pero siguro ang dapat unahin yung sikmura at kamahalan ng bilihin, yung hanap buhay at trabaho ng magsasaka. Inilalagay lahat ng pondo, sana i-balanse. Meron tayong tupad, hindi naman nagtatrabaho, may tupad. Meron tayong financial assistance, meron tayong 4Ps. Bakit yung lahat ng budget na nilagay diyan, tapatan mo naman at ilagay mo sa Department of Agriculture, tulungan mo itong mga tunay na nagtatrabaho at nagpapakahirap para tayo mapakain. Makakausap tayo. Nasa linya na natin komunikasyon via Zoom. Walang iba kundi si Congressman Nick Briones ng AGA Party List. Congressman, good morning. Si Jade po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jed at Mike. At magandang umaga sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Thank you, Congressman. Salamat po muli sa oras po ninyo. At, ang isa nga sa mga... by the way, congratulations. Tama ba? Kayo daw po ay balik Kongreso ulit ngayong incoming 19 Congress. Tama, Mike. Tayo ay isa sa pinalad Good. na makabalik at manalo dito sa nagdaang eleksyon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng sumuporta sa ating AGA Party List, lalo tigit yung mga nasa sektor ng agrikultura na siya namang nagtayo nitong ating AGA Party List. Galing, congratulations. Pero ganito po, Congressman, tama-tama ito. Hindi man natin ginusto pero dumarating yung mataas na fuel price nga po, mataas ng fuel, tapos yung inflation ay tumataas din. Ito ngayon, ang gusto kong malaman muna sa inyo, si President-elect Bongbong Marcos Jr. ay nag-declare kahapon at siya po yung, sabihin natin temporary, nahahawak ng Department of Agriculture. At alam kong kahit pa paano, malaking balita ito at good news ito sa mga farmers sa inyong grupo, Congressman. Tama ka, Mike. Kami talaga natutuwa at ika nga ay hinawakan niya pa samantala ang ating sektor na agrikultura, ang Department of Agriculture, sapagkat napaka-importante niyan
Hindi na siya hihingi ng budget, hindi na siya request, siya na mismo. Kayang-kaya niya magsabi sa lahat ng departamento para talaga matulungan. At ang pinaka-importante ay mabigyan niya ng tamang direksyon ang produksyon ng lahat ng nasa sektor ng agrikultura. Ito yung matagal na naming sinasabi. Yes. Kung ang presidente mismo ang kikilos, kami naniniwala na magtatagumpay ang ating sektor sa pagsasaka dito sa ating bansa. At saka siguro isang maganda rito, kayo, yung inyong mga kasamahan o ikaw mismo dahil elected congressman po kayo, hindi maiwasan at sigurado ipapatawag kayo at magkakaroon kayo ng pagkakataon na talagang iparating kay Pangulong Marcos ang talagang problema ng ating mga farmers, hindi lang bilang Pangulo, kung hindi siya talaga yung magiging sekretary na siyang magdidesisyon sa kung ano ang pinakamagandang galawan sa panahong ito ng crisis, Congressman. Tama ka, isang napakagandang pasimula kung sa umpisa ay kanyang ipatatawag ang lahat ng sektor. Kami hindi bababa sa 50 organization or 73 organization yung nagpetisyon sa huwag i-ratify yung RCEP. So kung yun ay lahat ipatatawag niya at yun ang kanya kukonsultahin, ay talagang ibig sabihin, naniniwala ako, magkakaroon ng tamang direksyon ang ating sektor at ako'y naniniwala rin, lalakas ang production, balik agad ang tiwala. Yun ang importante, yung tiwala at pag-asa. Balik agad sa ating mga magsasaka, katulad ko. Tuwan-tuwa ako sapagkat naniniwala tayo na aayos ang buhay, hanap buhay, trabaho ng nasa sektor ng agrikultura at naniniwala din ako na ang final result niyan ay ang makikinabang ay ang lahat nating mga consumer sapagkat sa ngayon ay sobrang kamahalan ng ating pagkain. Correct. At tatlong bagay, Mike, Sige po. naniniwala akong dating nire-request natin ay kayang-kaya niyang gawin. Una, yung pondo. Pagka pinag-usapan ng pondo para sa suporta sa agrikultura, sa magsasaka at mangingisda, pag ikinumpara mo sa Thailand, Vietnam, napakababa nung ating pondong inilalaan. So kung ano man ang programa mo at walang pondo, wala talagang mangyayari. Tayo 75 billion a year. Kung Vietnam, kung iyong susumahin sa 6.2%, tayo 1.5%. Wow. 320 billion ang kanilang budget sa isang taon. So, malayo. Ngayon, kung may pondo, lahat ng pwedeng gawin, research, mga lahat ng post-harvest facilities, modernization, ayuda, pag ika nga talagang makakasuporta sa lahat ng ating magsaka. Pangalawa, yung proteksyon. Sino ba, Mike, ang maglalakas ng loob na meron hindi ang mag-i-smuggle pa ng produkto agrikultura? Ay ang iyong kakalabanin ay mismong presidente. Yun na nga. Ay sigurado may makakalabuso na ngayon. At yung importation, hindi mo pwedeng lagyan. Yes. Yung ating presidente, naniniwala ko. Alam mo naman, Mike, pagka kaya gustong mag-import ng lahat ng produkto, isda, bigas, karne, baboy, manok, lahat na lang. May pera. May pera dyan eh. Pwede mo ba sabihin, Presidente, mag-import tayo ng ganito, 200,000 metric tons para tayo may ganito, ganyan. Hindi pwede. So, napakalaking bagay ng ginawa ng ating mahal na Presidente, incoming President BBM. Yung pangatlo na binabanggit mo, ano yung isa? Yung smuggling. Pondo, smuggling, yung importation. Ayun, okay. Yan ang tatlo. Pag yan ay nagawa, ay nako, sigurado lahat ng farmers masaya. At agad magpatawag ng tinatawag na Food Security Summit, kasama yung lahat ng sektor, at pag-usapan, lagyan ng direksyon, at or yung tinatawag nating mga roadmap, halimbawa egg roadmap, sa pork, sa chicken. So pag yan ay naibanhay na at mayroong mga pondo, ako'y naniniwala, tuloy-tuloy na yan. Kahit sino nang humawak, naipakita na ni Presidente na napaka-importante sa kanya ng pagkain
Napaka-importante sa kanya ng hanap buhay ng ating mga magsasaka. Food security. Bago si Jade sa ibang mga tanong, Congressman, mabasingit ko lang para malaman din ng ating, para sa information ng ating mga nanonood. Yung budget for this year, 2022, tapos na yan. Ibig sabihin, nasa batas na yan eh. So hindi yan pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ang kabutihan itong pag-take over na ito ni Pangulong Marcos dyan sa DA ay yung gagawing o yung proposed budget for 2023. Ngayon, binabalangkas na yan. Pag upo niya, itutuloy na lang yan nung sinimula ng outgoing government. So, pwede niyang magkaroon ng realignment or bigyan ng malaking pondo pag itong DA for 2023. Tama ba, Kong? Tama. Tapos na yung ating 2022. Yes. 2023, diyan siya may magagawa na pwede niyang lagyan ng malaking budget ang ating sektor na agrikultura. Dito naman sa 2022, Yes. dahil ang alam ko, dahil diya sa ASF, sa COVID, sa ibang ika nga ay peste na nananalasa sa ating sektor na agrikultura, pwede siya, dahil parang merong state of calamity, talagang pwede siya magdagdag ng pundo okay. para kaagad Good. ma-actionan niya itong napakalaking problemang ito. Ayun. Kong, sandali po, ang aking partner, may mga dagdag pong tanong sa inyo. Oo. Kong, good morning. Tama. Dito naman po sa estado ng ating mga lupain. Alam po ninyo, nagpapasalamat tayo sa mga farm-to-market roads dahil alam mong pinaka-purpose talaga mabigyan ang mga farmers na mapadali ang transportasyon ng kanilang mga produkto. Ang problema, yung mga lupain naman nila, minsan ay binibenta dahil nga sa crisis at problema. Ano pong, what's your thoughts on that, Kong? Ngayon, dahil nga kung magkakaroon ng magandang direksyon ang ating sektor, ako'y naniniwala na yung mga nawawala na ng pag-asang magtanim, mag-alaga ng hayop, ay susubok na magkaroon ng hanap buhay. Kasi napakahirap naman na wala kang hanap buhay. Pag naibenta mo yung lupa, ang bilis mawala ng pera. So, dahil wala kang income. Ngayon, kung maganda ang pagkakataon, dahil isa sa pwedeng gawin, diya sa pondong sabi kong lakhan, ay ang ating gobyerno na ang bumili ng produce ng ating mga magsasaka, katulad ng mga kadiwang gustong itayo, dapat paramihin yan. Ibig sabihin, kahit 50% ng produce, siguraduhin lang na hindi mapapagsamantalahan itong mga monopoly ng nasa agrikultura at saka ng kartel. Ako'y naniniwala na lahat ng magsasaka mabubukas ang kaisipan na ngayon na ang pagkakataon para sila'y maghanap buhay dito sa agrikultura. Sa monitoring po ninyo, kung yung mga, marami na ho ba ang nabenta ng mga lupain, lalo na sa kalagitnaan ngayon, sa pandemya? Alam mo, Jed, pagka ang isang magsasaka, tinamaan na matinding pagkalugi, bibigyan kita ng isa o dalawang halimbawa. Dahil lahat naman, nakatikim na matinding pagkalugi ang nasa sektor ng agrikultura. Pinaka-worst itong panahong ito. Katulad halimbawa ng itlog, yung layer farm. Alam mo bang 14 months na kaming nalulugi? Mga 50 billion ang nawawala na sa egg industry. So ibig sabihin, lahat na nandyan, yung maliliit at saka yung hindi na kaya ang kalugihan, nagbawas ng alaga, nagbenta na ng farm. So, anong epekto niyan? Dahil nga wala ng pag-asa, nakikitang hindi nakakayanin, nabenta ang lupa at mismong farm. Kaya, ngayon pa lang mapapansin ninyo, sumisirit na ang presyo ng itlog. Next year, tingin ko, ang presyo ng itlog, sa farm pa lang, pinakamababa, 7 piso, 8 piso. Wow. So, ibig sabihin niya sa market, lalaro yan ng 8 to 9 pesos. Kaya isang halimbawa yan sa manok. Kaya ang manok ngayon ay 220 pesos per kilo. Noong 2020, nakiusap ang mga mag-broiler na sana ay itigil muna ang importation dahil walang bumibili ng manok, sarado lahat na magkaroon tayo ng COVID hindi rin pinakinggan. Ang manok, pag binili mo 32 pesos yung sisiw, binibenta ng mga magmamanok 25 pesos sa farm, yung kanyang 1 kilong manok. So ibig sabihin, napakalaki na naging kalugihan, marami nagsarang broiler farm. Ang resulta ito, ganito ang nangyayari. Ang presyo ng broiler
220. Ang baboy, dati 220, 210, ngayon 400. Gawa ng pinabayaan yung ASF. Yun walang nagkataong hindi nila prioridad at wala silang malasakit sa ating sektor na agrikultura. At isa din sa mga problema nakikita din natin na Kong, na pagdating sa manpower, nagkakaroon ho ba tayo ng shortage, kakulangan? Pag ang manpower sa ating agrikultura, hindi pa naman. Ika nga kasi depende kung kaya magpasweldo nung farm Kung masusunod mo yung ika nga yung wage order sa iba-ibang probinsya, pumapasok naman yung mga tao. Pero kung dahil nga nalulugi, magbabawas, talagang marami ang mawawalan ng trabaho. At yan ang nangyayari, yung state ng ating agrikultura ay pinaka-worse. Ako, 21 years na ako, since 2001, ay nakikipaglaban na tayo para sa sektor ng agrikultura ngayon lang nangyari na tumataas ang pagkain sa loob ng 2-3 taon ng 100%. Napakaganda naman at nagkaroon tayo ng bagong administrasyon na kita niya ang problema ng ating bansa pagdating sa agrikultura at yung pagkain napakamahal na pinagdurusahan ng lahat ng Pilipino. Pero sa ngayon, Kong, marami ho ba sa mga kabataan, lalo na yung mga anak na magsasaka, na interesado na magtrabaho at magtrabaho sa agrikultura? Ay, alam mo, Jed, siyempre, pag nakikita nilang nalulungkot yung magsasaka dahil nalulugi yung sa palay, sa mais, sa mangingisda, yung nagtatanim ng sibuyas, carrots, sa tingin ba natin yung ating mga anak, papasok pa sa agrikultura? Kaya nga, ito yung sinasabi mo, definitely, yung mga anak-anak ng mga magsasaka, hindi nasusunod sa yapak ng kanilang magulang. Yes. Pagkat nakita nila walang nangyayari at lalong naghihirap yung ating magsasaka sa ating bansa. Yan ang nangyayari sa ngayon. 60 years old na ang average age ng ating magsasaka. Kung talagang walang ma-encourage, napakalaki na ating problema. Lalo na ngayon na ang Vietnam, Thailand parang ayaw na mag-export ng bigas. Yes. Ang India ay ayaw na rin mag-export ng wheat. Paano yan kung wala tayong produksyon? Gutom ang Pilipino pag nagkataon. Oo, kasi Kong, may mga pag-aaral na more or less 10 years mawawalan na tayo ng magsasaka kung kung yung mga next generation natin, mga kabataan, ay hindi po mahikayat na pumasok dito sa agrikultura. Tama ka. Kaya itong pagkakataong ito na yung ika nga magpuputol nung cycle na 20 years na nakikita ko na simula nung magkaroon ng WTO, ng General Agreement on Tariff and Trade, ay nagkaroon ng open market at ang Pilipinas ay nagkaroon ng kakumpetensya ng mga ini-import na produktong agrikultura naggaling sa mga bansa na napakalaki ng subsidiya. Tayo wala naman. Tamaan ka ng bagyo, bahala ka sa buhay mo. Tamaan ka ng peste, bahala ka sa buhay mo. So, talagang yung ang magiging resulta niyan, mawawala ng gana ang ating mga kababayan sa pagpasok sa farming. Pagdating naman sa teknolohiya, Kong, yung pagsasaka ba natin, ang agrikultura ba natin ay na-modernize na sa ngayon? Alam mo, may ilang sektor na masasabi kong pwede nang makipag-compete. Kulang nga lang sa subsidy. Yung manok, yung broiler, may isa pa tayong supply. Ang itlog, may isa pa tayong supply. Ginugulo lang nitong mga namumuno wala siyang pakialam kahit na malugi ng malugi. Dapat pag naraman mo na ang iyong sektor ay nalulugi ng malaki, kagad a-actionan mo dahil yan ang magiging problema mo susunod na taon. Hindi. Walang pakialam. 14 months na kaming nalulugi. Hindi pa rin uma-action ang nasa agrikultura. Yung ASF, parang gusto mag-import na mag-import. Ang drum kung saan ay punuin ng importation para magsapat na supply ng karneng baboy. Pero butas naman yung drum dahil ang ASF patuloy na pabalik-balik sa ating bansa. So, dapat yung munang problema inaayos. At ako'y naniniwala may pag-asa ang ating bansa, ang agrikultura, at may pag-asang bumaba
ang presyo ng pagkain. Kung mapapansin ninyo, ang pagkain, basta may sapat na supply, hindi yan tataas na napakataas kahit na mahal ang mga krudo. Di ba, kung ang itlog dahil dumaan, mahal ang krudo, pero napakamura dahil oversupply. Pero hindi naman dapat oversupply. Dapat sapat lang. Yung carrots, kaya tinatapon, yung sibuyas, oversupply. So, hindi kayang i-manage kung talagang kahit na medyo may kamahalan ang mga krudo. Pero dagdag siyempre ng production cost siya. At isa din, huli na lang po, bago ko ibalik kay partner Mike, isa din siguro para mahikayat yung ating mga kabataan, lalo na yung mga magsasaka na hindi na masyadong mahirap ang kanilang ginagawa, yung mga kagamitan nila, dapat matutukan din na ma-modernize at maging moderno na, lalo na ngayong panahon na ito. Yan, eksakto. Kasi napakalaking tulong niyan sa ating nasa sektor na agrikultura. Kaya napaka-importante ng pundong malaki. Kayang gawin yan yung ma-modernize ang ating method ng farming, yung may research, may mga post-harvest facilities, lahat kayang gawin yan Pero kung kulang at ang pondo mo nilalagay mo sa pagbili ng barkong pangdigma, eroplano, hindi ko naman sinabing hindi natin kailangan yon, pero siguro ang dapat unahin yung sikmura at kamahalan ng bilihin, yung hanap buhay at trabaho ng magsasaka. Inilalagay lahat ng pondo, sana i-balance. Meron tayong tupad, hindi naman nagtatrabaho, may tupad. Meron tayong financial assistance, meron tayong 4Ps. Bakit yung lahat ng budget na nilagay diyan, tapatan mo naman at ilagay mo sa Department of Agriculture, tulungan mo itong mga tunay na nagtatrabaho at nagpapakahirap para tayo mapakain. Well, kung pahabol ko lang, maliban sa mga binanggit mo, meron ka bang, kung halimbawa magkakaroon kayo ng pagkakataon na sa tingin mo ay dapat unahin ni Pangulong Marcos bilang presidente at bilang incoming secretary ng Department of Agriculture, ano yon kung ikaw ang tatanungin na dapat unahin niya para direkta agad maramdaman ninyo at maramdaman na maraming farmers nationwide? Una, tulungan niya yung talagang mga naghirap dahil tinamaan ng mga peste, na itong pandemic, ng importation sobra-sobra. Unang-una, yung bigas. Talagang nagkanlulugi ang magbibigas. Kaya tayo nagkukulang na supply nauna kasi yung lugi dahil nag-import ng importation ng bigas, hindi pa naman nakukolekta yung mga taripa na itutulong sa ayuda. Dapat yan mga 3 years na kumuha muna ng koleksyon ng taripa at tinulong muna na itinulong sa magpapalay. Pangalawa, yung baboy ay napakalaking parte ng karne ng baboy sa ating pagkain. Yan ay kulang na kulang dahil nga patuloy na tinatamaan ng African swine fever ang ating mga alagang baboy, Luzon, Visayas, Mindanao. So, dapat pondohan niya, bayaran nila ang tinatamaan ng African swine fever. At pag binayaran mo, lahat magsusurrender, hindi nakakalat yan. At kami, dahil hindi naman kami bankrupt, pagka tinamaan ng ASF, kami magkakalakas ng loob, magparami ng aming mga alaga. Ako nga naniniwala, pag yan iginawa, within 1.5 year, babalik ang supply hanggang 2 years ang supply ng baboy. Ang galing. So yung iba napakadali, itlog napakadali, ang broiler napakadali. Isa pa yung issue naman sa, alam mo naman, yung mga, kaya nga meron tayong agrarian reform program, bibigyan ng sariling lupa ang mga farmers. Pero isang nagiging problema rito, yung mga developer, yan ang gumagalaw na hinihikayat yung mga farmers na ibenta yung property nila, gawing residential and commercial. Alam kong may epekto yan. May balak ba kayo na hilingin yan kay Pangulong Marcos na baka pwedeng kontrolin niya ito dahil lang hindi mawala ang sakahan? Tama, yung conversion, alam mo, kaya man yung iba yung nagbebenta nga ng lupay nila na maliit na lang, yun na lang sana ang pag-asa nila para magkaroon ng hanap buhay. Kasi nakikita nila may mga nalulugi. Pangalawa, wala silang puhunan. Nakatali sila doon sa mga traders na binabarat naman yung kanilang production. Ayun. So, bigyan ng, yung pondo kaya mapakahalaga Bigyan mo ng tulong, ayuda, pautang na walang interest. So, ibig sabihin, yan, magkakaroon talaga ng lakas ng loob. At naniniwala ako, mas marami yung gusto nila magkaroon talaga ng tunay na hanap buhay Makakatayo ka ng ika nga may
may pagmamalaki. Pero kung nakikita mong wala kang pag-asa, bebenta mo talaga yan. So ang kailangan talaga yung full support ng government para sila ay maayudahan at may tayo kanilang mga paa para patuloy silang magsaka o magtanim, mag-alaga ng hayop. Okay. Uli na lang po siguro, Kong, ang pagdating naman doon sa pangako ni President-elect Bongbong Marcos na 20 pesos per kilo ng bigas, naniniwala ho ba kayo na ito'y posible? Alam mo, posible naman yan. Ang gagawin mo lang yung pondo nga ng Department of Agriculture, palalakihin mo. Ikaw ang bumili ng palay at ikaw magbenta ng 20 pesos. Pero dapat computein mo hanggang kailan ba tatagal yung pondo mo. So ako tingin ko mahirap yung 20 pesos dahil sigurado napakalaki na magiging kalugihan ng gobyerno pag gano'n ang ginawa mo. Pero kung yan siguro maglalaro sa 30 pesos, balik mo sa dating presyo, huwag kang mag-import ng marami, tulungan mo ng ayuda, pakitain mo. Pakitain mo, siguro 1 to 2 years, pakitain mo ang ating mga magsasaka ng palay. Lahat yan magtatanim. At naniniwala ako, pwedeng dumating ng mga 30 pesos yung presyo ng ating palay na kayang sustinahan ng gobyerno. Pero pagka 20, medyo napakalaki na magiging kalugihan ng ating gobyerno. Siguro, Kong, mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Ngayon, naniniwala na ako na si President-elect BBM ay tunay na seryoso at mahal niya at nakikita niya ang problema ng mga magsasaka at mga isda. Hindi niya pinagkatiwala sa iba yung pagmamanage ng agrikultura. Siya mismo, tinayaan niya ang kanyang sarili bilang presidente. Pagpapatunay na seryoso siya. So, sa isang banda, napakaganda sinyalis niyan at ako'y nananawagan sa ating mga magsasaka. Ito na siguro yung pagkakataon natin, sabay-sabay tayong tumulong para maging maunlad ang agrikultura para maibaba natin sabay-sabay ang presyo ng pagkain dito sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat po, Kong, at ingat po, mabuhay po kayo. Thank you, Congressman. Mabuhay ka, Mike Abe, at salamat sa inyo, mabuhay kayo. Thank you po. Thank you. Si Congressman Nick Briones ng AGAP Party List.